God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! You are watching Life and Grace at ako po si Baljamin Tatlong Hari. At sa atin pong episode for today, ang pag-uusapan po natin ay ang kapamalaan ng mga mananampalataya o The Authority of the Believers. Yun po yung title sa Ingles. Alam niyo po bilang mga mananampalataya, bilang mga born-again Christians, mga mananampalatayang Kristiyano, tayo po sa New Covenant period o sa New Covenant age, yung tinatawag nating church period, ay pinagkalooban ng Diyos ng kapamahalaan, authority. Actually, naibalik sa atin ang kapamahalaan. God has given us back the authority as a new covenant believers. Kaya in today's episode po, we will be addressing this authority at pag-uusapan natin ang ilang mga misconception sa paggamit nito. Alam niyo po, in the book of Matthew chapter 16, sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro pagkatapos niyang sagutin ang tanong ni Jesus pat sa mga alagad na ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao. Particular po ito, tumutukoy po ito sa Panginoong Jesus. And then Peter stood up and answered Jesus saying, "You are the Christ, the Son of the living God." And I hope na natatandaan niyo pa po ito. At na-impress po ang Panginoong Jesus sa pagkakasagot dito ni Pedro at sinabi niyang, "Upon this rock I will build my church." The word translated rock dito po sa verse na ito ay nagsisignify po ng isang massive rock, malaki pong bato. And that certainly refers to our Lord Jesus Christ. Remember, si Jesus Christ po yung chief cornerstone na sinasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 20. So sabi niya, sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. And this church is referring to the new covenant believers today. Dito po ay dinagdag niya ang patungkol sa kapamahalaan, sa authority and power, ang pamamahala o ang kapamahalaan at kapangyarihan na ibinibigay niya sa iglesia or sa atin po ngayon. Sabi niya po sa Matthew chapter 16 verse 19, "And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Alam niyo po, yung key, yung salitang key dito, symbolizes authority or power. Sino man ang may hawak ng susi, ay siya po yung may kapamalaan o may authority to open or to close whatever is locked. Likewise po, si Jesus gave us the authority to bind demonic powers and loose people from their dominion. Kaya po in today's episode, we're going to deal not only with the authority we have, but kasama yung pong sinasabi nating authority of Satan. Kasi po it has been blown out of proportion. Ang pagsapo ng authority of the believers ay isang subject na hindi na ituturo ng wasto sa loob ng mga churches ngayon. Marami pong Christians ang nadala sa paniniwala that we are fighting a being whose power is superior to ours. And that we are just barely able to cope with Him. Subalit hindi po itong sinasabi ng scriptures. Alam niyo po ang Efeso, Kapitulo 6, talatang 12. Ito pong scriptures na ito na memory verse po namin dito po sa Melbourne, Australia. Ang sabi po dito ay, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Of course, we wrestle po. Merong nakikipagbata po tayo, nakikipaglaban po tayo. But not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world or this age, and against spiritual wickedness in high places. Ang sabi po sa New King James Version ay against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Totoo pong si Satan is a factor at hindi natin siya binabaliwala. He does exist and he has a hierarchy of principalities and powers that we are dealing with.
Ngunit sa mas nauna pong verse kaysa dito po sa binasa natin ay ganito po ang pagkakasabi. Sabi po sa verse 11 ng Efeso Kapitulo 6 ay ganito, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Alam niyo po yung salitang pakana ng Diablo, ang ibig sabihin po sa English dito ay the wiles of the devil. And in the Greek, ang ibig sabihin po dito ay metodohia or yung mga methodology, mga kaparaanan ng Diablo. And the only power Satan really has against us is deception. Ito po yung kanyang wiles, ito po yung kanyang method na simula pa noong una ay ito na ang kanyang ginagawa, ang panlilinlang. Wala siyang sariling kapangyarihan para makapanaig sa ating mga Kristiyano at tanging pakana ng Diablo mula pa ng pasimula ay ang panlilinlang. Ang tayo po ay dayain. Alam niyo po in Genesis, in the book of the beginnings, particularly in chapter 3, makikita po natin doon na yung unang temptation ay dumating po kay Adam and Eve, Satan didn't come with some superior force. Na instead na po na gumamit po siya ng isang elepanteng malaki at takutin niya, nayayapakan niya ang ulo ni Adan kung hindi siya po susunod sa sasabihin niya. Ang ginamit po ni Satan ay isang ahas. Maliit lang po ito. Sabi po ng Biblia is the most subtle creature God made. Alam po yung salitang subtle, yung word na subtle means sly, deceptive, or cunning. And the reason kung bakit po si Satan came through the snake, ginamit niya po itong snake, was because he really didn't have the power to force Adam and Eve to do anything. He could only deceive them. And he came against the nature and the character of God and began to criticize him, saying, God doesn't really love you. He's holding things back from you. So, he used deception to tempt Adam and Eve para po sila ay magkasala laban sa Diyos. And they were the ones, ito po si Adam and Eve, sila po yung may authority at sila po yung binigyan ng Diyos. And the reason Satan had to do it this way was because he didn't have power to come against God. So, one of the main point po na gusto kong ipaabot sa inyo o iparating sa inyo concerning the authority of the believer is that you have to recognize that Satan has zero power and authority over you. Hindi kayo po pwedeng hawakan ni Satan nang hindi nyo po pinapayagan. He is a defeated foe. And his only power against you, to come against you, is with lies and deception. Alam niyo po, in chapter 10 ng John, sabi po doon sa John chapter 10, verse 10, ay, ang magnanakaw, ito po yung kalaban, ay dumarating upang pumuksa, magnakaw at pumatay. And before he can do these three things, ay dadayain ka muna niya. Kapag nagawa niya to, ang una niyang nagawa ay nadaya kanya. So, kung ang buhay ninyo ay winawasak ng kalaban, pwede mong sabihin na Satan is the one who is firing these shots at you. Pero ikaw din po ang nagbibigay sa kanya ng bala o ng ammunition. Kasi po kailangan ng cooperation mo, whether willingly or unwillingly, para makakilos si Satan sa buhay mo. Kayo ang nagdedesisyon kung tutugon kayo sa kanyang kasinungalingan at panlilinglang. So if you do not yield to Satan, he would have no inroads or power against you. Sabi po sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 10, talatang 3 hanggang 5, sinabi po ito ni Pablo sa mga taga-Korinto, at ang sabi niya ay ganito, sapagkat bagamat kami ay lumalakad sa laman, ay hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangangatuwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at
binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ang ganda po ng verse na yan, lalo na po sa Ingles. Alam niyo po, mga talatang ito ay tumutukoy po sa mga sandata ng pakikipaglaban. At ang bawat sandatang nabanggit ay may kinalaman po sa ating pag-iisip. Ito po this refers to your mind, dealing with thoughts, na si Satan po doesn't have power to do anything to you except dayain kayo sa inyong pag-iisip. So let me summarize these things po from the very beginning where this all started, na sa simula pa lamang, ang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa lahat-lahat. God is the supreme authority of all. All power and authority has to emanate from God because He is the only one who has power in Himself. So everything po, every power na makikita nyo ay delegated, or every authority, delegated authority. Everything else is delegated from Him. And when He created the heavens and the earth, He had all the power and authority. Ito po ay solo ng Diyos. But God had ownership over everything by right of being the Creator. Kasi siya po yung manlilikha. But He gave dominion or authority over the earth to the physical beings na kinreate niya po kay Adam and Eve. Ang sabi niya po sa Genesis chapter 1 verse 26 ay, let them have dominion sa mga fish of the sea, mga birds in the sky, and every creeping things that creeps on the earth. Sila po yung binigyan ng kapamalaan ng Diyos pagkatapos niya silang likhain. At kung i-combine niyo po ito together with Psalms 115 verse 16, ang sabi po doon ay, ang mga langit ay mga langit ng Panginoon. Ngunit ang lupa, ang earth po tinutukoy dito, ay kanyang ibinigay sa mga anak ng tao. So ang dominion, ang pamamahala, ang authority over the earth ay ibinigay niya sa physical being. Ang pamamahala ng mundo ay binigay niya sa tao. Kaya po si Satan never had the right and power to rule over the earth. He has never given power by God to oppress man or to rule this earth. Nakuha niya lang po yung authority ng tao nung linlangin niya sila para magkasala laban sa Diyos. God gave that power to mankind, and when man fell, He yielded His God-given authority and power over to the devil. Kaya po sinasabi ng scripture na si Satan is the God, small g po, of this world. Kasi nga tayo yung dati pero tayo po yung mga anak ng Diyos, pero naisanla po ng tao nung sila'y magkasala laban sa Diyos sa pamamagitan ng wiles ng devil na panlilinglang kay Eva at kay Adam. But it is not because God made him God of this world. Hindi po ginawa ng Diyos. Nalin lang niya lang ang tao. The only reason Satan has ever been able to oppress, to dominate or cause problem na ginagawa niya ngayon is because people yield their God-given authority to Him. Dadayain kayo ni Satan at he will get us to yield our authority to Him. And that's the reason that he likes to inhabit ng isang physical na katawan. Alam niyo, mababasa natin sa Bible that the demons have to have a body to possess. Kasi nga po, Satan cannot do anything unless he is using a physical body or human body to work through him or to work with him. Alam niyo po, problema po ito. Dahil hindi po pwedeng directly makapanghimasok ang Diyos. In a sense, He has His hands tied. Tali po ang kanyang kamay. It's not because God doesn't have power and authority, but because of the integrity of His word. Nung sinabi niya pong ang dominyo ng mundo ay sa tao, at hindi niya po ito pwedeng bawiin yung kanyang sinabi o yung kanyang salita. He gave authority over this earth to the physical human being. So God bound Himself by His own word. Also, God is a spirit, and only people who have
physical bodies have the authority and power to rule and exercise influence dito po sa mundo. Kasi nga, ipinamahala ito sa tao na mayroong katawan. Kaya po throughout the history, God looked for someone he could flow through. But the problem was all men were corrupted and had yielded themselves to Satan. So anong dapat gawin ng Diyos? Ano po ang ginawa ng Diyos? What God finally did was come to the earth himself and become a man. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ito po yung dahilan kaya tayo may Pasko. Napakahalaga pong maintindihan ninyo ito when the Son of God became a man. And nung mangyari po ito, when the Son of God became a man, then the devil was in big trouble. Tandaan natin na he had been using mankind's power and authority because man was willfully and legally yielding his God-given authority to Satan. But now, heto ngayon ang anak ng Diyos, and he was no longer only the spirit, but was in the form of physical flesh. This put the devil in a bad situation because God not only had authority in heaven, but becoming a man gave him authority on the earth. Hindi lamang po langit ang kanyang porte dahil naging tao siya, dahil ang tao ang may kapamalaan sa mundo, may kapamalaan na po siya ngayon sa mundo. Kaya po sabi ng John chapter 5 verse 26 and 27 ay ganito, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At siya'y binigyan niya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Alam niyo po, tinutukoy niya rito ay ang pagkakaroon niya ng pisikal na katawan dito po sa lupa. When Jesus came and exercised God-given authority, dumating po siya at in-exercise niya po yung God-given authority kasi nga po, naging tao siya. So the devil tempted him and Jesus never yielded to him. Satan lost in every battle with Jesus. Then, kinuha niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Namatay siya sa krus para mapatawad ang lahat ng mga ito. He went to hell and nabuhay po siya na mag-uli. Kaya nga po sabi po ng Matthew chapter 28 verse 18, one of your favorite verse ay ganito. At lumapit si Jesus sa kanila, sa mga disciple, at sila'y kanilang kinausap at na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Wow! Ibig sabihin po, nabawi na ni Jesus yung authority na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan na na-misuse po nila noong sila po ay mag-yield sa panlilinglang ng Diablo. And God in the flesh, si Jesus po, now had all the authority in heaven and on earth. Kaya po yung kasunod na verse ay idinagdag po ni Jesus na sabihin in Matthew chapter 28 verse 19 na sabi niya, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang mga bansa na sila'y inyong mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In effect, ang sinasabi po ni Jesus ay nasa akin na ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa at ibinabahagi ko ito sa inyo. Wow! But this time, however, there is a unique difference in the authority God has given back to us as believers. It is a joint authority between us and the Lord Jesus Christ. Hindi na po ito kagaya ng dati na solong napapagpasyahan or napagpasyahan ni Eva at ni Adan. Kaya po naipamigay nila at naialaw nila ang devil, na i-oppress sila at basically maging hopeless ang buhay nila. Ang authority po na mayroon tayo ngayon is a shared authority with the Lord Jesus Christ. Kasi nga po, tayo po ay naging kasamang tagapagmana ng Panginoong Yesus. We are joint heirs with Jesus. It is like having a joint bank account that requires both signatures in order to cast
out a check. Our authority is shared with the Lord Jesus Christ, and His authority is shared with the church sa kapanahunan po natin. Maaari pa rin po tayong magkamali kagaya ni Eva at ni Adam. But God is never again going to sign this authority over to the devil. Yun po yung maganda. Safety features, ika nga po. Kaya po, si Satan today is absolutely powerless. He has no ability to do anything in your life except what he deceives you in what you voluntarily yield to. Kayo po ang nagpapasakop kay Satan. Nabibigyan niyo siya ng opportunity na magkaroon ng inroad sa inyong buhay. Kaya ayaw po nating magkasala. We are against sin because sin is an inroad of Satan sa ating buhay. You may give him authority in your life. Pag po tayo nag-yield sa kanya, nagkakasala tayo, you may suffer personally for it. But God, given authority that was given to man, will never again pass solely to the devil. Hindi na po ito makukuha na ng devil. It is now shared between us at ng Panginoong Yesus, and He will remain faithful regardless po ng sitwasyon. Faithful, maging unfaithful man tayo or mag-faithful man tayo, ang Panginoong Yesus ay mananatiling faithful regardless po ng sitwasyon. Kaya hindi na to kailanman maaagaw sa atin ng dyablo. Kailangan mo lang malaman ang katotohanan ito na ikaw ngayon ay mayroong authority, may kapamalaan at kapangyarihan, and Satan is fighting you with thoughts. Mga kaisipan po ang ginagamit ni Satan. Magdadala siya ng kaisipan sa iyo, mga pag-iisip na mali, at sisirain niya to, especially ang pananaw natin patungkol sa ating new identity at sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. But your weapons are such that you can take these thoughts captive. Ang sabi po ay bringing this captive to the obedience of Christ. Dadalhin natin to lagi sa kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanyang pagsunod sa Diyos Ama. Dito po tayo nagiging malaya. Sabi nga po ng John chapter 8 verse 32 ay sabi niya, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." So, the only thing that keeps you from exercising your authority is that you haven't yet taken your thoughts captive. You haven't used these spiritual weapons to renew your mind and realize what you have bilang mga mananampalatayang Kristiyano sa New Covenant time. Alam niyo, nakaka-encourage po na malaman na naibalik na po sa atin ang kapangyarihan at kapamalaan dala ng tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Umaasa po ako at nananalangin po ako na itong natutunan nating katotohanan, ito pong patungkol sa authority of the believer. Tayo po ngayong mga nasa New Covenant ay kukunin nyo ito, i-meditate nyo ito, and that God will give you revelation na kayo pong mga mananampalataya ang kinatatakutan ng dyablo at hindi ikaw ang dapat natatakot sa dyablo. Because you are the one who has God-given power and authority. Alam niyo po, pag naiintindihan niyo to, magpapasimula kayong lumakad ng may boldness, mabuhay ng may tagumpay ayon sa dinisenyo ng Diyos para sa atin pong mga mananampalatayang Kristiyano. Enjoy this authority, use this for the glory of God, and walk in the victory that God has planned for you. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Kami po ay nagpapaalam at nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!